Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang Sabado po ng umaga mga kapatid, February 21, 2026. Good morning na. Brother Nilito Altisa, Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia, Brother Antolin, Brother Rolly, Brother Joseph Trinidad. Ayan, good morning po sa bawat isa sa atin. Sa mga maagang nagising, yan. Good morning na po. Keep on tagging po, keep on mentioning names. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, umagang kay ganda. Ayan, Sister Alicia, yan. Good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo pa umawit sa atin pong Panginoon. Alay natin siya ng pagsamba. Mr. Vilma Encarnacion, good morning. Yes, Lord. Dapat po kayong tumanggap ng papurit pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, you seem so far away, a million miles or more feels today. I haven't lost my faith, I must confess right now, it is hard for me to pray, cause I don't know what to say, and I don't know where to start, but as you give the grace, with all it's in my heart, I will sing, so I will pray. My darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, keep my hands to honor you, because your word is true, I will sing, yes, Lord. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, you are. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. Hallelujah. Cause I don't know what to say, and I don't know where to start, but as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, yes, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Yes, Lord. We will worship you. We will sing to you, Lord. Hallelujah. I don't know where to say, I don't know where to start, but as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Yes, Lord. Hallelujah. We will sing your goodness, Lord. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, that I may dwell in the house of the Lord forever. Lord, we praise you today, God. Glorify your name, Lord.
tunay nga karapat-dapat po kayo na alayan, handugan ng pagsamba sa umagang ito. At minsan pa, salamat po muli sa umagang kay ganda. Sa pagising po sa amin, Panginoon, salamat po ng marami. At sa oras po na ito, ikakatiwala po namin sa iyo, Lord, ang daily vibrant word, Lord God. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Dalangin ko, Panginoon, na mapulutan po ng aral, Panginoon Diyos, ang aming pong pag-uusapan sa araw po na ito. Ikaw po maluwalhati, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, at tinahadaan ko po anumang plan at gawa ng kaaway sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Good morning na. Good morning na. Good morning na po sa bawat isa sa atin. Yan. Good morning na po. Ayan. Pastor Perseus. Good morning. Sister Uni. Yan. Good morning sa bawat isa. So, without further ado, tayo na po ay mag-proceed na sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang pag-uusapan po natin about nasa dead-end na situation ka na ba? Diba? When you are in a dead-end situation. Sabi po ng Exodus chapter 14 verse 10 to 14. Sabi po dito, as Pharaoh approached, the Israelites looked up and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, it was because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptian? It would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the desert. Moses answered the people, sa verse 13, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. No? Sa promise po ito, mga kapatid. No? And 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Yan, purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Ikaw ba ay nasa dead-end situation sa mga oras po nito? Tulad ng mga Israelites, no? Na sila po ay dumating sa punto na sila po ay nasa dead-end situation. Kaya nga po ito pong book ng the book of Exodus chapter 14, yung po mga Israelita ay sila po ay natrap. Kasi nga titingnan natin na pumayag na po yung Parao na sila po ay paalisin. Kaya nga Exodus, no? Sabihin, pagpapalaya, paglalakad, pero napag-isip-isip nitong Parao na sila muli ay habulin, ano? Kaya kung titingnan natin, during the time kasi, ang Egypt, isa po yan sa sa pinakamayamang bansa during the time, no? Kung baka titingnan natin sa panahon natin, yan po ay superpower, no? Kaya nung nasa Saudi Arabia po ako, kitang-kita ko po yan sa mga Egyptian, no? Yung kanilang karakter. Talagang mataas po sila, no? Kasi diyan po sa Saudi, marami pong mga lahi diyan na nagtatrabaho. May mga Egyptian, may mga Indiano, may mga Pakistani, may mga Yemeni, may mga yung mga itim, mga Ethiopian, sari-sari po na tao ang nakakahalubilo mo. Pero ito pong mga Ehiptong ito, yung mga Egyptian, ay kakaiba po sila. Hanggang sa panahon na ito. Kaiba po yung kanilang karakter. Talagang makita mo sa kanila na sila po ay parang taas noo, no? Mataas talaga yung kanilang pagtingin sa sarili. At mahirap sila ay utusan, no? So, ganoon din mga kapatid, kasi nga, alam nila na mayaman sila noon. Pero ngayon, hindi na po mga kapatid. So, ito po mga Israelita, they were trapped.
Oo, kasi nga, siyempre, nung sila po ay pinayagan na umalis, at kung titingnan natin, nung sila po ay natrap, nandun na sila sa dead-end situation, at yung harap nila ay nandoon yung Red Sea, yung ilog, yung dagat na pula, tapos yung sa likod naman nila, nandoon yung mga Egyptian army, na napakaraming sundalo o pulutong na mga sundalo, at dahil hinahabol nga po sila. At sa paligid po nila ay disyerto. Oo. Para bagang wala ka ng matatakbuhan, wala nang atrasan. Yun po yung sitwasyon po nila during the time. It looked like a dead end. Sabi nga. Kaya, ang tanong nga ngayong umaga, ikaw ba din ay nasa dead end sa panahon na ito? Have you ever felt that way? Naranasan mo na ba ang ganong klaseng circumstance sa buhay? Merong mga financial problems na parang wala nang solusyon? Nawalan ka ng trabaho, wala nang savings, ang dami mga bills. Siyempre, yung mga bills, hindi naman nahihinto yan hanggat tayo ay nagkukonsumo, ano? Wala kang mahiraman. Pakiramdam mo, Lord, paano na? Nagpipray ka pero parang walang sagot si Lord, parang tahimik si Lord. Tanda natin mga kapatid, dead end feels like wala ka ng control. Pero, si Lord ay kumikilos behind the scene. Oo. Ano pa? Minsan meron tayong mga relationship dead ends. May mga mag-asawa na hindi nag-uusap ng maayos, matagal ng panahon, magkasama sa isang bubong pero hindi nag-uusap, puro tampuhan, nawawala na ng tiwala sa isa't isa. Kaya nga ang tanong, minsan parang wala nang katapusan ang ating argumento. You feel emotionally drained. Parang gusto mo nang sumuko. Marami pa sa atin about sa ating kalusugan. Oo. Na may mga karamdaman na di malaman kung saan ang galing. Hanggang sa panahon, hindi pa rin gumagaling. Limitado yung mga treatment. No? Minsan takot tayo sa mga diagnostic, ayaw natin malaman. Lahat bang iyan ay nararanasan ng bawat isa? O meron kang mga ministry o leadership dead end? Bilang isang leader, di ba? Nadi-discourage tayo na parang walang nangyayari, walang growth. Ikaw mismo o tayo mismo nawawala na ng pag-asa o spiritually dry. Pero nagpipray ka naman sa Lord pero tahimik si Lord. At alam natin na ang dead end ay hindi failure, mga kapatid. It means preparation. Piniprepare tayo ng Panginoon. Oo. Kaya ang titingnan natin, yung mga Israelites, samot-samo kanilang reklamo kay Moses. Sabi niya, ibalik mo na lang kami. Balik na lang tayo doon sa Egypt. Baka abutan tayo ng kamatayan dito sa disyerto. Nakalimutan nila ng ating pong Panginoon, meron pong pangako sa mga Hudyo, no? Sa pamamagitan po ni Moses. May pangako po, nakalimutan lang nila. Akala nila, dead end na yung kanilang buhay. So, ang katotohanan na kapag tayo nasa dead end situation na, dead end exposes our fear. Yun po yung katotohanan, mga kapatid, na kapag nandoon ka na, na-experience mo na yung ganitong mga circumstansya, nagpapanik. Tulad din po ng mga Israelites. They are panicking, no? Napipressured. Lumalabas yung takot, no? Parang yung tibok ng puso, lumalakas, bumibilis, nagreklamo, at nag-uumpisa na po yan yung pag-aalinlangan. Pero tandaan natin, pressure reveals what is inside us. Hindi naman si Lord nakakalimot.
Ano pa? Dead ends requires stillness. Sabi ni Lord, be still. Sabi sa verse 14. Minsan ang breakthrough hindi sa pagtakbo, kundi sa pagtitiwala. Ang pagiging still ay hindi weakness. It is surrender. It is faith. It is full surrender. Hanggat hindi mo kasi sinusurrender sa Panginoon ang buhay mo buong buo, mga kapatid, hindi ka makapanatag. Kaya nga yung mga dead ends sa ating pong mga buhay, it becomes a testimony. Diba? Yung mga taong napakarami na pinagdaan ng problema at napagtagumpayan niya ito, siya yung taong malakas. Merong confidence sa sarili. Kasi nga, napagtagumpayan niya lahat ng kanyang mga dead end sa buhay. Akala ng mga Israelites, yung Red Sea, yun yung libingan nila. Pero naging daan ito para sa victory. Yung problema mo ngayon, pwede yan maging testimony mo bukas. Kaya nga yung titawag nating mga personal testimony. Talagang live testimony. Yung mga naranasan mo. Napaka-powerful yun. Witness. Kasi nga, kung paano ikaw nag-survive or nag-thrive doon sa mga pagsubok. Mga kapatid. Minsan kasi, ino-overtaken natin ang Panginoon. Mas magaling pa tayo sa Panginoon. Gumagawa tayo ng sarili nating preferences, mga kapamaraanan outside doon sa will ng Panginoon. Tulad ng mga Israelita, nagmamadali sila. Oo. Pero sila ba ay pinabayaan ng Panginoon? Hindi po. Ang Red Sea po ngayon ay hindi para lamunin ka, kundi para ipakita kung gaano kalakas ang Diyos mong pinaglilingkuran. Dead ends are not punishment. Always remember that, mga kapatid. They are platform for miracles. Inaantay lang ng Panginoon kung paano tayo sumasampalataya sa Kanya. Kung paano tayo didepende sa Kanya. Kung paano natin isinusurrender sa Kanya yung ating sarili. Kasi ito po nature ng tao, no? Oo. Kapag may mga pagsubok, laging biniblame ang Panginoon. Tandaan mo na hindi ito ang katapusan ng buhay mo. Ito ang simula ng breakthrough mo. The Lord will fight for me. The Lord will fight for you. Yun po yung pangako ng Lord. Nakalimutan ng mga Israelites ito. Na the Lord will fight for me, for us, for them. At ito po ang maganda. Sabi dito, the dead end sa tao ay starting point ng miracle ng Diyos. Kasi nga tayo po limitado yung ating pong kaisipan, yung pananaw. Si Lord po ay omnipresent, omnipotent, omniscient. Oo. Walang hindi dingid sa Panginoon, lahat ng bagay alam niya. Kaya nga, ang dead end sa tao, starting point ito para ibuhos ng Panginoon yung kanyang mga milagro. Diba? Mga kapatid. So ano po ang teaching natin ngayong umaga? Number 1, doubt increases during dead end situation. O gaya po nang nabasa po natin, di ba? Sabi po ng Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. We don't have to fix ourselves before coming to Him. We don't have to pretend we are strong in our weakness. God's draw near. Minsan kasi, we are pretending na kaya natin ito. Hindi natin kaya ang presensya ng Diyos. Tandaan natin, hindi natin kaya without the presence of the Lord. At marami na pong mga patotoo, no? Para lalo natin siyang maintindihan in the bigger picture.
Kaya titingnan natin, nung sila po ay natrap sa Red Sea, God made a way. Hindi naman ng Lord pinabayaan. Diba? Kaya nga, nag-miracle ang Panginoon, diba? Nahati. Oo. When a widow had nothing to left, anong ginawa? God multiplied the oil. God multiplied her oil. Diba? And when Lazarus was dead, Jesus arrived in life return. Lagi po na mayroong kapamaraanan ng Panginoon na minsan, iyan ang ina-underestimate po natin, yung kapangyarihan ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, kasi nga, tulad po ng mga Egyptian, na ang taas ang tingin sa sarili nila. Dahil nga sanay po sila sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Oo. At nakalimutan ng mga Israelita na mayroon pong pangako ang Panginoon sa kanila through Moses. Yun po kapag ang tao ay nandun na sa dead-end situation, ang tendency po yan, yung kanyang pag-aalinlangan ay tumataas, reklamo tumataas. And number 2, God makes a way, we need only to be still. O, di ba? Kaya sa verse 14, di ba? Do not be afraid. Sabi po ni Moses, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yung stillness, mga kapatid, kailangan, kumbaga sa sasakyan, kailangan mo muna siyang i-rest, iparada, no? Ipahinga. Tumahimik muna yung makina. Diba? Para maibsan yung mainit, no? Sa atin din, mga kapatid, kailangan din natin mag-isip-isip, magmuni-muni. Oh. Maghunos dili, di ba? Mag-inhale, mag-exhale. Kaya nga, napaka-importante na kapag tayo po ay emotionally drained, emotionally high, huwag tayo magdidesisyon ng basta-basta. Maghunos dili muna tayo. Tanda natin, God makes a way, we need only to be still. Ano po yung pangatlo? God transform our mind to fit new environment. Nakita lang natin yung smaller picture, pero yung wider picture, hindi natin nakikita. Lahat ng bagay na naranasan natin, yung mga dead end sa buhay po natin, mayroon pong implication yan. Diba? Kaya sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away, and behold, all things have become new. Gusto lang ng Panginoon na mabago tayo yung ating pananaw. Gusto lamang ng Panginoon na mabago na yung ating mind setting. Kailangan matransform tayo. Kaya sabi ni Paul, di ba, sa Romans chapter 12 verse 2, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi may bago ang Panginoon na bagay na gusto niyang iparana sa atin. Kaya kung andun ka pa rin sa luma, yung mga old habits mo, hindi mo ma-appreciate yung mga new things, yung mga new creation, new beginnings na nais ng Lord ibigay po sa atin. Kaya kailangan ng transformation talaga. Magkaroon tayo ng transformation, renewing of our mind. So, paano natin i-apply ito, mga kapatid, no, sa ating pong mga buhay? Number 1, stand firm in faith. Tumayo tayo sa ating pong panampalataya. Huwag agad mag-decide kapag emotional ka. Huwag mag-quit dahil lang nahihirapan ka. Learn to pause and seek God first. Minsan, ang kailangan mo hindi bagong strategy. Ang kailangan mo, bagong perspective. Kasi si Lord, lagi yan may bagong mga binibigay na mga
perspective sa buhay po natin. Oo. Kailangan lang tayong mapagmatsyag, mga kapatid. Yan po yung number 1, stand firm in faith. No? Tumayo sa pananampalataya. Number 2, guard your words. Bantayan ang bibig. Death in life and in the power of tongue. Sabi po ng Proverbs 18:21. Huwag puro reklamo. Minsan kasi nauuna yung reklamo, ano? Hindi pa nga nangyayari, reklamo na kagad. Tulad ng mga Israelita. Huwag sabihin wala na talaga. O kaya wala ng pag-asa. Diba? Minsan bukang bibig natin yan, wala ka ng pag-asa. Oo. Para mo nang kinakurs yung tao. Hanggang diyan na lang ang buhay mo. Huwag natin sabihin yon. Speak faith kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Diba? Kaya nga, ang pagkaiba po ni Moises sa mga Israelita, si Moises po, nagdeklara ng kanyang pananampalataya. Itong mga Israelita, nagdeklara sila ng kanilang mga pag-complain, pagreklamo sa kanya. Pero si Moises, nanatili pong matatag ang kanyang pananampalataya kasi alam niya may pangako ang Panginoon. Choose to speak life, not defeat. Diba? There is power, mga kapatid, in our tongue. Oo. Kaya napaka-importante, no? Na positibo ang ating pong sasabihin, lalabas sa ating pang mga bibig, mga kapatid. Ito yung number 3, move when God say move. Kapag nagsabi ang Panginoon, go! Sumunod ka. After mong manalangin, you need to take the step of obedience. Oo, try and try. Nadapa ka, bumangon. Diba? Hindi ka natanggap sa trabaho, mag-apply ulit. Diba, mga kapatid? Nanghina ka, bumangon ka ulit, mag-serve ka ulit. Ilang bis ka nang inaapi, magpatawad ka pa din. Diba, mga kapatid? Faith is not passive, faith obeys. Oo. So number 4, trust God's process. Kailangan mong magpagtiwalaan ang Diyos sa mga proseso. Kasi may proseso yan. And we know that in all things, God works for the good. Sabi po ng Romans 8:28. Hindi lahat ng delay denial. Kaya alam naman natin yan. At hindi lahat ng closed door ay rejection. Minsan lang nakikita natin, redirection lang ito ng Panginoon, mga kapatid. Gusto lamang ng Diyos na may itama sa ating pananaw. Kaya nga kailangan yung renewing ng ating pong mind, mga kapatid. So may mga bagay na wag agad-agad mag-conclude na kung alam mo sa sarili mo ay wala kang nakikitang malinaw na solusyon. All you have to do is ipagkatiwala mo sa Panginoon. Yan. At huwag magmadali. Dahil ang lahat ng bagay, gusto ng Panginoon, nasa tama kang proseso. Ayaw ng Lord na may nag-shortcut po tayo. No? Kailangan dumadaan tayo sa tamang proseso. At darating ang oras, mga kapatid, ibibigay ng Panginoon ng nasa ng ating pong mga puso. Hindi tayo kailanman bibiguin ng Diyos. Dahil alam niya, tayo po ay sumusunod sa kanyang mga instruction. Diba? May pabor lagi sa mga anak ng Diyos na lalong sumusunod sa Kanya. So, yan po mga kapatid, ikaw ba ngayon ay nasa dead-end situation? Ano bang mga dead-end sa buhay mo? Kaya ito ating pong question to consider. Anong dead-end sa buhay mo ngayon ang maaring ginagamit ni God para ihanda ka sa mas malalaking mga pagtatagumpay? Meron pa ba sa buhay mo ngayon? Ikaw lamang po makakasagot niyan. So yan po, maraming pong salamat mga kapatid sa oras po nito. Salamat po sa Panginoon dahil minsan pa niremind tayo ng Lord sa umagang ito na kapag tayo po nakakaranas ng mga dead-end situation sa buhay po natin, tandaan natin ng ating Diyos ay hindi siya nakakalimot, hindi siya bingi
at bulag, nakikita niya lahat ng bagay at meron siyang pakialam. Si Lord ay on the rescue siya sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi nga dito, when though was the end become the stage of a miracle, He did not remove the Red Sea, He parted it. Diba, mga kapatid? So yun po, marami pong salamat sa ating 31 viewers today. Pinagpala na po ang salita ng Lord sa araw po nito at nagbigay ito sa atin ng minsan pa encouragement na kapag tayo ay nasa dead-end situation, ang kailangan natin ay lalo tayong lumuhod, no, sa panalangin sa Panginoon. Lalo tayong magsigasig sa pagsunod sa Kanya. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil si Lord, He will never leave us. He promised us that He will never forsake us. Okay, salamat po mga kapatid. Good morning na po, Sister Evelyn, Sister Romilly, Sister Mau, good morning. Pastor Adeling from Lubang. Yan, sino pa? Brother John, Christian. Yan, good morning po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw-araw. Meron pong bagong pagpapala, meron pong bagong revelasyon ng Panginoon at pagtuturo po sa atin. Kaya wag po tayong magliban, no, sa panonood sa ating pong Daily Vibrant Word through Facebook Live. Salamat po mga kapatid. Ayan, good morning na po Pastora Hazel, good morning. Pastora Remy, good morning po mga kapatid. Salamat po sa inyo. At purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Lord, thank you Lord God sa umagang kay ganda. Salamat po Panginoon sa malayong oras na kami po ay nagkaroon ng Lord, malayong oras na pag-aaral ng salita mo. Salamat Lord sa pagsama mo Panginoon sa amin. At Lord God, minsan pa sa buong araw na ito ng Sabado, samahan niyo po kami o God, lahat po ng aming pong mga gagawin. Mamaya meron po kaming Lord, leadership seminar. Lord, pagharian niyo po ang bawat isa. Samahan kami, Panginoon, Lord. Dalahin ko na magkaroon po ng katagumpayan po ang iyong gawain ngayong araw. Lord, samahan po kami. Dito sa lahat, Lord, aming pong pamilya, patuloy mo pong ingatan, Panginoon. Ganun din, Lord, aming pong inaalaala, Lord, aming pong mga kapatid ngayon, meron pong mga physical illness. Lord God, dalahin po namin sa oras na ito. Touch their life, Lord God. Hipuin niyo po sila at ipadaloy, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Lord God, salamat po. Maghimala po kayo sa kanila, Panginoon Diyos. Hallelujah in Jesus' name. Ganun, Lord, sa amin po mga kapatid ngayon, nagdiwang ng karawan, mga wedding anniversaries, Lord, kami po nakikigalak sa kanilang mga pagdiriwang. Lord God, at salamat po, pagpalain niyo po sila exceedingly and abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, Lord, sa mga ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. Salamat po sa inyo, and to God be all the glory.